Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Nakiramay po tayo mga bigan dun sa dalawang piloto ng Philippine Air Force. Abay mga mista, yung pala isang pilotong namatay ay Cavalier. Ayan, ito po ay graduate ng Philippine Military Academy. Itong si Major Jude, ano nga bang pangalan niya? Pinangalanan na Major Jude Salangoy. Ayan. At yung isa po ay lieutenant. So nakalungkot po So ang tanong dito ngayon, Apo Omet Browner, General Apo Secretary Gibo Chodoro. Abay dahil grounded po mahibigan yung migit 10 yata. Ilan ba yung F-50 fighter jets na grounded ngayon dahil sa nangyaring crash diyan po sa Bukidnon sa isang military operation mahabigan ni naku. Paano na ang monitoring natin ngayon air patrol sa West Philippine Sea ngayong grounded po yung mga fighter jets natin. Abay baka andyan na yung mga kalaban di ba few days ago 260 Chinese ships yung namataan dyan sa may Baho de Masinloc, sa may saan ba yan? Ang dami at kasama po ang Chinese Navy ships po mahibigan. Abay di ba nakabahala din yan ayan. Baka mamaya sabi nga nila the creeping dragon is just around the corner. Allah. Baka maging province of China ang Pilipinas niyan. Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Abay thank God it's Friday. Ang Biyernes pa lang ngayon mga kuya Abay kailangan chill-chill lamang po tayo Chill-chill lang. Ayan, kailangan weekend mga kuya Ayan, kaya chill-chill lang ngayon itong CDI-City Secretary Ivan Uy. Nag-resign na rin sa wakas. Nako, actually, long overdue na yan Dapat noon pa Kaya nakaawa. Ano nangyari sa DICT Parang sino kaya ang susunod? Ayan, yung secretary kaya ng Department of Energy. Ayan, abay summer na naman po, mahibigan, tag-araw na naman alaman lang tayo na rin ng mga programa ang Department of Energy para maibsan po ang problema natin sa energy. Ayan, init ng panahon Naku, isa pa. Abay, tahimik ito ngayon Dati, ang yabang-yabang din nito Yung secretary ng DSUD, yung housing sir na nangako Mr. President, nangako ito ng 1 million housing sa loob ng isang taon. Asaan na? Puro drawing yata, Secretary Jerry Acosar. Yung mga ginawang mass housing po, mahabigan
sabi, low class quality naman. Ayan, mahal pa. Ayan, sabi nga nila, parang yung mga housing project, tatak San Jose Builders. Daming bayan. Sabi nga ni Kuyang Brian Belen, ayan, yung housing project nila, matagal nang bayad. Ayan, abay wala pang titulo, ha? Ano ang nangyayari sa atin? Daming bayan. Oy, ingat mga kuya, ha? Ayan yung mga nabababad sa araw. Baka ingat po tayo sa heat stroke. Naku, Apo Mayor Belen Fernandez ng Dagupan. Abay, ang sabi po ng Pag-asa ay intun madamdama, 45 degrees Celsius na ang temperatura sa Dagupan. Abay, yung mga bangus natin yan, pasilungin natin. Baka ma-heat stroke yung mga bangus natin dyan. At ang malupit dito mahabigan siyempre ngayong Fire Prevention Month. Ang daming nangyayaring sunog. Abay, kahapon po, naku, nakakalungkot naman. 4 ang naitalang namatay dito po sa Metro Manila, 3 dun sa Marikina, ha? At isa po mabigan sa Tondo. Diyos ko po mahabagin, ano, ha? Mamaya nga, kausapin nga natin ang Bureau of Fire Malu. Ayan, ano ang ginagawa nila at mabigyan natin muli ng babala. Warning ang ating mga kababayan para iwas sa sunog po tayo, ha? At yung mga golfers, ha, ingat-ingat, ha? O nga pala, Igan, Jong Arcano, ha? Ayan, sino yung champion ng golf dyan sa Manila Golf, ha? Tinanggal na dahil nandaya ba sa score, ha? Alam po niyo mahibingan ang larong golf, parang sugal din ng mga sabungero, ha? Dapat maginoo ang mga players dyan, ha? Walang dayaan sa score, ha? Para yung sino nga ba yung Customs Commissioner na nandaya din ng score sa Alabang Golf and Country Club? Naging controversial yun, ha? Ayan. Sino nga ba yun, Jong Arcano, ha? Ayan. Kayo numa-appoint sa Bureau of Customs. Naku, mandaraya yan. Bakit ilalagay sa customs yan? Pero yung mga golfers dyan sa Orchard, ha? Abay, kung may mga tinanggal. Pati Makati, kayo Makati, ha? Huwag mandadaya na score, ha? Abay, pati yung kadi dyan sa Manila Golf, Mr. Sergio Ortiz Luis, ha? Abay, suspended for 1 year. Naku, tagal niya, ano, ha? Ayan, ingat-ingat. Yung nahuling may sex video naman dyan sa ano? Sa Orchard lakay Jong Arcano, ha? Ano nga sabi dyan, ha? Tanggal ba? Suspended din ba? Naku, talaga, babalikan natin ang mga mainit na issue ng mga kuya sa ating palatuntunang damdaming bayan. Daming bayan. Marami tayong issue ngayong araw ng Biyernes, pero chill-chill lang po muna tayo, ha? Alamin nga muna natin ang mga reports. Sino ba unahin natin? Akala ko'y Malacanang, ha? Aba, ang Pangulong Marcos good morning, Mr. President, ay imbag bigat, ha? Abay, pinuntahan talaga yung tulay na bumagsak doon sa Isabela. Abay, sabi niya supposed to be, anong tawag doon? Hanging bridge ba dapat yun, ha? Dapat may cable, ha? Wala man lang kable, ha? Alang niya, kaya tuloy bumigay. Daming bayan. Ako, kay mga kontraktor dyan, ha? Ayan, ingat-ingat po tayo, ha? Abay, at saka yung mga taga-DPWH din, huwag masyadong magpapapressure. Ayan, kasi pagka sinabi ni Congressman yung kanyang project gusto ko 40% ang SOP. Abay, pagka sobra-sobra naman, delikado yung project. Katuloy yan, tulay pa naman, ha? Abay, huwag naman tayong pumapayag dyan. Apo Manny Bunoan, ha? Ayan, nako, Apo, ayan, dapat sino ba yung DPWH Secretary na mahigpit? Ayan. Sino nga DPWH Secretary ng panahon ni dating Pangulong Cory Aquino? Ang sipag-sipag nung DPWH Secretary na yun. Daming bayan.
Pero ang bagong Presidential Security Command Chief, formal nang naupo sa pwesto. O nga pala ba't ang bilis pinalitan yung dating PSG chief Abay, hindi pa yata naka-isang taon pinalitan na kaagad. Arrest number 52, Edniel Parrosa, please come in. Edniel. Nawala si Edniel. Damdamin Bayan. Oy, kayo naman ayan. Oy, manang Milky ba't babanggit ang pangalan mo dito sa intelligence fund ni Vice President Sara Merong Milky Sequoia o Milky Innova. Ayan, may dala pa raw piatos at kapangalan ng brand ng cellphone Pero alam po niyo mga kuya, mga ating sa totoo lang, may nakausap tayong mga taga-intelligence. Talaga namang ganun, pagka yung mga para ng mga sources nila na binibigyan po ng reward kapag nagbigay ng mga intelligence information hindi naman talaga inilalagay yung kanilang mga pangalan for security reasons. Ayan. Kaya sabi nung isang taga-intel, natural lang yun. Na siyempre hindi naman babanggitin yung tunay na pangalan Ayan, ganyan talaga sa intelligence agencies. Hindi binabanggit yung mga sources. Ayan. Kung binanggit mo yung sources mo doon, wala na, sunog ka na at kawawa din pagka na-expose yung source. Ayan. Parang bubit din natin sa ating special na balita. Siyempre, secret yan. Hindi pwedeng banggitin ang mga pangalan ng mga sources natin. Kaya understandable daw po yung mga Mary Grace, mga Piatos, mga ganyan. Kaya lang ang tanong kung sobrang malaki naman yun ang issue dyan. At kung bakit malaki ang intel fund ng OVP, Office of the Vice President at Department of Education, questionable na raw yan. Ayan. Bakit daw si VP Lenny Robredo ala namang intelligence fund? Baka may mga thread kay VP Inday. Narito na ang nasa Bicol Basilet. Andun ba ang grupo ng mga ngayon kandidato ng administrasyon Andiyan na ba si Edniel? Oy, Malu Ayan. Asan yung mga naka-schedule natin? Akala ko schedule natin si Kuya Willie Rebillame Ayan. Si sino pa ba Philip Salvador busy pa Ayan. Senator Bong Revilla Ayan. Senator Manny Pacquiao Ayan. So mga artistang mga kandidatong senador Ayan. Senator Lito Lapid Ayan. Isama natin si Yorme Isko Ayan. Si Sam Bersosa Ayan. Pagka sila ating guest Malu papalitan mo kay Yuel yung intro natin, hindi na bakit ikaw papalitan natin ng title, That's Entertainment. Damdamin Bayan. Okay ba? Ay Kuya Germs, alamin nga natin, report muna mula kay Edniel Parrosa. Ayan, palitan ng bagong Presidential Security Command. Pati PSG, paiba-iba din ang pangalan. Nung panahon ni Marcos, si PGB. Ayan, Presidential Guard Battalion. Naku, nung panahon ni Apo Marcos, ang dahil mga taga-Pinili, Ilocos nandiyan sa PGB nung araw. Naging PSG, Presidential Security Group. Ngayon naman ay pinalitan ng Presidential Security Command. Ano ba, meron pagka pinapalitan ng mga pangalan? Sino ba nga ba ang bagong upo ngayon Edniel, at sino ang papalitan at bakit ang hanggang nagpalit Arrest number 52, Edniel Parrosa, please come in. Edniel. Lakay, formal nang inilipat kay Army Brigadier General Peter Burgonyo ang misyong protektahan ang Malacanang at ang unang pamilya bilang pinuno ng Presidential Security Command. Ito'y matapos ng change of command ceremony sa palasyo na pinangunahan ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. Pinalitan ni Burgonyo bilang acting PSC Commander
si Air Force Major General Jesus Nelson Morales na inilipat naman sa Air Education, Training and Doctrines Command. Galing itong bagong PSC Commander sa PMA Class of 93 bago siya naging Commander ng Army Intelligence Regiment. Una nang itinanggi ng Malacanang na ginawa ang pagpapalit ng liderato sa PSC dahil sa isyu ng paniniktik na umano'y Chinese spy sa kanilang bakuran. Pero sa pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., kanyang binigyan din ng misyon ng PSC sa harap ng tinawag niyang Evolving Security Challenge o nagbabagong hamong pansiguridad. Tinayuhan din ni Browner ang mga tauhan ng PSC na manatiling mapagmatsyag at tapat sa kanilang tungkulin. Bago sa isyu ng Chinese spies na naaresto ng AFP at NBI kamakailan, nakaladkad din sa politika itong Presidential Security Command noong nakaraang taon nang alisin ang police detail ng PNP si Vice President Sara Duterte taong 2024. Ito si Edniel Parrosa. So, Edniel, Lakay. Dahil sa issue ng Chinese spy na umiikot sa Malacanang, iyan ba ang dahilan kay pinalitan si General Morales? Hindi natiktikan yung mga spies na ganyan? Pati Malacanang pala, naiikutan na? Lakay, tinanong yan sa palasyo. Kung di ako nagkakamali sa report ni Slat Narciso, ay itinanggi na ng Palas na ito yung direct na dahilan kung bakit may change of leadership. Pero kung matatandaan natin, tama ka, kung timeline ng susundin ay nagkaroon ng pag-aresto ng AFP at NBI doon sa ilang mga spies o espionage activities na involved doon at kasama nga doon sa kanilang umano'y naikutan itong palasyo ng Malacanang. Nako, mukhang may nangyayaring intelligence lapse Apo Secretary Anyo at Apo Secretary Apo General Dick De Leon sino ba ang chief ng ISAP ngayon? Apo General Omet Browner. Mukhang mahina ang intel natin ngayon, Abay, dapat konting sipag. Ayan, although na natin bog, kaya lang tapos na. Ayan, nakakuha na ng mga intelligence information sa mga military camps at nakalungkot nga pati palasyo ng Malacanang. So, yan ang isang cause kaya pinalitan si General Morales. Ano pa ng bagong PSG chief? Si Lakay PSC, itong si Major General Peter Burgonyo. Galing naman siya sa Army Intelligence Regiment. So may background talaga siya sa intel pagdating sa military activities. At malalaman natin kung ano yung... Ito kasing statement na ito Lakay na AFP, ito yung tanging pahayag. Galing sa Sundatuhang Lakas, wala nang mapalitan. Anyway, March 5 lang naman itong change of command. At ngayon lang nagkaroon ng official statement itong ating military single dito. Ayan, dapat ka talaga alerto ninyo mga nasa intel natin. Lalo na sabi nga the creeping dragon is just around the corner, Edniel. Sabi rin lang kayo ni AFP Chief, ayun na nga, kung mayroon man tayong dapat bantayan, hindi lamang yun yung physical na ating katubigan dyan sa West Philippine Sea. Dahil mayroon ng malign influence at iba pang pinapasok dito, iba't ibang sektor sa ating bansa Lakay. Balik sa'yo. Okay, maraming salamat Edniel Parrosa. Damdamin Bayan. Ayan, yung nasa major commands lang na ang siyempre yung nagbabantay sa Commander-in-Chief Kaya dapat yung mga nasa PSC huwag tayong tutulog-tulog sa pansitan. Samantala ilang tauhan ng immigration sinimak na sa pwesto kasunod ng pagtakas ng sampuganteng Korean National. Alamin na report mula kay Boy Gonzales, Dumagoso, Lacuna, Versosa. Boy G, please come in. Boy G, ayan. Babalikan natin si Boy Gonzales. Boy, yung mga taga-Tondo yung mga actually hindi naman mga taga-Maynila po, mabigan, ingat po tayo sa sunog Ayan, paano ba na-trap yung namatay dun sa Tondo Boy? Kawawa naman Tosta po yung 4 nating kababayan, Marikina 3, isa sa Maynila. Okay na si Boy Gonzales. Boy Gonzales, please come in. Boy G. Lakay, sinidak na ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Brado
ang ilang tauhan na responsable sa nangyaring pagtakas ng isa pugante ng South Korea National habang papunta sa hearing sa Quezon City. Agad ipinagluto sibyado ang pagtanggal sa personal ng BI kung saan piniimbestigan na rin kung meron pang ibang sangkot matapos makatakas ang high-profile na Korean na fugitive. Sabi ni Biado, hindi niya kukusitin ang pagkakamali ng kanyang mga tauhan maging anuman ang posisyon nito. So nito ipinagluto sibyado ang manhunt operation at para uling muling madakip ang naturang Korean fugitive na nasa kote sa Clark, Pampanga noong 2023 dahil sa maling pagkapakilala bilang Pilipino. Bukod dito, inatasan na rin ang ibang mga tauhan na magsagawa na internal audit sa mga nakadestino sa high-risk deportation and detention cases para matiyak na maiwasan na mangyaring muli itong naturang pagtakas ng fugitive. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yung mga tumakas pa, hindi naman spies, ha? Alam po niyo, mahabigan na itong mga kaibigan natin sa FOCAP, ha? Yung mga foreign correspondents, members ng Foreign Correspondents Association of the Philippines. Pati mga foreign journalists at mga local journalists na nagko-cover po sa mga wires, mga foreign news agencies, ha? Alam po niyo, mahabigan ni may napansin sila, ha? Yung mga Chinese journalists na nagko-cover po dito, mahabigan ni missing in action na, ha? Mula nung magkahulian ng mga spies, mahabigan, ha? Yung mga tumitiktik sa mga military camps at Malacanang. Abay, biglang nangwala yung mga Chinese journalist, ha? Baka, well, napansin lang naman yung mga kaibigan natin sa FOCAP, ha? Yan, asan mga kaibigan parang Jim Gomez ng Associated Press. Pati tuloy yung pagsabotahe dun sa speaking engagement ni Ambassador Babes Romualdez, ha? Diyan sa Diamond Hotel, ha? Abay, 3 times na pinatayan ng kuryente, ha? Kaya tuloy, siyempre, ang init-init yan, ha? Ang ginawa, nag-press ko na lang, ambush interview na lamang dun sa hallway. Ayan, ayan, kaya pagdating doon, abay, yung mga kaibigan ng mga Chinese journalists, abay, nawala. Mukhang mga ni-recall na, ha? Kasi alam po yung mga spies, marami mga front yan, may mga nagpapangap na journalist, mga negosyante, ano yan, ano pa yung mga front, diplomats, ayan. Ganyan, ha? Kanya-kanyang front po yan, ha? Pero narito muna ang ninong ng bayan. Baka daw mapanis yung kanya ipamimigay na aginaldo, ha? Narito muna si Sherwin Alfaro. So this is Christmas. The war is not yet over, John Lennon. Narito na ang bagong lakas promo mula naman sa Quezon City. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon sa may Barangay San Isidro, La Loma, Quezon City? Nako, namimiss ko yung Lydia Selection dyan sa La Loma, ha? Ayan, RS number 6, Sherwin Alfaro, please come in. Pimping daw. Okay, Sherwin. Diyan sa may kabilang side, sa may Mayon. Kabilang side ba yun? Sa may kanto ng Calamba at Iba Street. Akala ko sa Barangay San Isidro. Akala ko mag-uwi ka na ng cholesterol-free na lechon dyan sa La Loma. Ayan, kaya lang wala pa yata. Wala pa yata silang cholesterol-free na lechon dyan sa La Loma, kay Aling Lydia sa lechon lang yata yan. Sa Baklaran lang yata. Baklaran lang yata. Okay, proceed. Pero dito sa La Loma, tignan mo naman yung komunidad nila sa Barangay La Loma. Tignan mo naman yung mga bahay. Ang kaganda ng mga bahay. Ang linis, oh. Ang linis. Pero dito tahimik na tahimik. Pero may malakas na nagraradyo. Dumadagundong ba?
Iba Street dito sa 142 Iba Street. Ano, ayan, tinuturo niya. Ayun, yung radyo niya, Ako talaga inilabas pa sa bahay para marinig, ano? Oo. Paano po? Sila Nina, Lorenzo po. Nina. Lorenzo po. Lorenzo, yan. Umi-echo kaya tinina. Hinaan niyo ng konting radyo. Motulite yata ang battery kaya malakas ang radyo ni ate. Hindi ka po, lakay. Aha. Solar. Solar. Naku, ang lakas niyan. Ang tindi na init ngayon. May solar na lakay, may baterya pa. Opo. Para talaga walang pati ng pakikinig. Yung radyo niya yata, meron pang flashlight eh. Maka-tuning po ako. Ayun po lagi. Sino paborito ng answer sa umaga? Si Deo Macano. Aba, bigyan ka agad na aginaldo si ate. Sister L. Akala ko Deo Macano. Akala ko Tia Deli, tsaka Rick Radam. Hindi Tagal na. Kayo nakikinig. Tagal na, dalaga. Hanggang ngayon, dalaga pa rin. Nung panahon na dalaga pa siya, hanggang ngayon dalaga pa rin. Nakikinig na ng radyo. Sa paglipasan ko. Lipas na. Aba, pwede pa ate, batang-bata pa kayo, ha? Sila taon na po? 65. Batang-bata pa. Ayan na. Okay, tamo 65 na, hindi pa nagbe-menu po si ate, ha? Kaya pang lumaban. Okay. Kaya pang lumaban. Kaya. Ayun na. Kaya para lumaban. Sige, bigyan mo na ng 1,000 si ate, pambili na pambili ng tampon. 1,000 pesos. Thank you po. Wala po anuman ate. Ayan. At bigyan mo rin ng vitamins. Ito, lalo kayong ganahan. Maghanap ng may lababo kayo. Ito, meron kayong vitamin E. Thank you po. Ayan. Thank you. At syempre, bigyan mo rin ng grocery item si ate. Siyempre may katerno yan na grocery mula sa DZRH. Ayun, dalawa. Thank you. Wala po anuman ate. God bless. Ingat po. Alas 5 na madaling araw, nung in-announce natin location natin dito sa may barangay, sa mga barangay dito sa Laloma. Ito si Mami, nag-ikot na, hinanap na tayo. Nagdaling kanyang radyo. Inabangan ka sa labas, ha? Nakiusap ko pwede tayo. Ay, talaga sabi ko, para po sa inyo talaga ang papremyo ni Deo Macalma. Ayan. Sige po, Kuya Deo. Okay, ate. Merry Christmas. God bless. Yan. Baka may muamua chup-chup. Muamua chup-chup. Chup-chup. Chup-chup din na. Kaya naman mga nice manalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa DZRH. Baka kailan sa sunod dating winner sa DZRH bagong taon, bagong lakas. From March number 6, Sherwin Bataw para DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Dito po nagbibigay kami araw-araw ng love. Ayan, hindi lamang tuwing araw ng Pasko, New Year at Valentine's Day. Babalikan natin ang mga reports. Standby, Let Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Asan ba ang Pangulong Marcos ngayon? Umuwi na ba mula Kabagan, Isabela? Standby sa ating mga reports at standby din sa ating Bakit Ikaw? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Para sa Chief Justice Alex Jesmundo, ako yung Associate Justice Sam Gaerlan. Abay siya ang guest of honor kahapon ng public installation ng mga taga-Saigon Masonic Lodge. Congratulations sa newly installed Worshipful Master Attorney Jong Onya. Ayan. Congratulations. Daming bayan. Oras CJ 8:38.
8:47 na Lakay at babati muna ako Lakay ng Bati ka isang muna. magandang umaga. Good morning po. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Pilipinas. At Diyos marahaya na aga sa mga kababayan ko sa Bicol region Lakay. Ayan, summer look ka na, naka-t-shirt. Gusto ko yung t-shirt mo. Naka-t-shirt. Papapirma ko to dito Ayan, mamaya. Sige. Saan? Sa gitna? Dito. Sa taas. Ayan, talagang naka-summer attire ka na. Tapos naka-t-shirt, naka-shorts. Ayan. Ay, hindi na. Baka patawag ako bigla ni Mama Ellen. Okay lang, hindi naman pek-pek shorts yan. Pantalon to. Ikaw pantalon talaga. ba yan? Oo, baka bigla may pumunta dyan. Tingnan talaga eh. Anong klaseng pantalon yan eh? Bakit hanggang tuhod yan? Ano to Lakay? Uso na kasi ngayon ulit yung ano, di ba? Yung parang elephant. Bell bottom o pencil cut ba? Ano ba yung bell bottom? Parang noong 80s pa yan Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. At dumawa na sa ating aplikante job interview, Sister L, sa ating Bakit Ikaw? Pero gusto na natin klaruhin sa ating mga kababayan ang aming mga ini-interview po dito sa Bakit Ikaw. Libre po ito, walang bayad. Ano, Yes, ha? Ayan. At ito po ay bahagi ng aming public service. At para makilatis po niyo kung sino ang mga dapat nating iboto. Malaman natin yung kanilang plataforma de gobyerno, ay ang kanilang mga binabalak kung manalong senador o kaya kongresista. Ayan. Para Lakay, marami silang option at makilala nila Yes. mas malalim na pagkilala po sa ating mga tumatakbong kandidato. At mabigyan din ng chance yung mga hindi masyadong kilala. Ayan. Na hindi kaya magbayad ng political ads. Ayan. Dito po sa amin libre. Ayan. Kaya lang ko yung political jingle na may bayad na po yan. Iba na po yan. Oo, para Abay, naman huwag naman kayo puro libre. baka po wala kaming sweldohin. Hanap buhay din namin yan. Lifeblood natin Lakay ang mga ganyan din. Alam mga commercial stations po, mahabigan ang lifeblood namin dito advertisement, patalastas. Ayan. Yes. Pero ito Lakay, kilalanin na muna natin ang aplikante natin ngayon ang nag-a-apply sa Masang Pilipino. Makakapasa kaya Lakay ang ating aplikante ngayong araw? Mamaya alamin Palagay natin. ko. Oo, pero tingin ko naman pakilala ko na siya Lakay. Siya ay graduate ng bachelor's degree in journalism sa University of the Philippines, Diliman. Journalist pala ito, ha? Oo, Lakay. Oo. At tanungin Kasama natin sa mamaya. hanap buhay. Tanungin natin mamaya kung bakit hindi siya pumasok sa media. Ganun ba? Oo nga, ano Kasi ha? may kwento yung mga ganyan kapag hindi na nila na-pursue yung kung ano man yung degree na tinapos Lalo pagka bagong graduate, nag-practicum sa isang media network. Ginawa nga taga-timpla lang ng kape, taga-bili ng pagkain. Ay, pero alam mo ako Lakay Kasi may mga ibang ganyan dito sa amin hindi po. Talagang trinitin namin sila. Ang amin po mga intern dito kadalasan, paglabas po nila, pwede nang isabak. Oo nga, bago matapos ngayon kanilang training dito na OJT, abay marunong na silang magsulat, pinag-broadcast pa namin sila paminsan-minsan. Kaya ang maganda Lakay, yung magagaling na-absorb. Yes. Pero eto Lakay, siya ay naging national chairperson din ng National Union of Students of the Philippines at naging bahagi ng kampanya. NUSP. Parang medyo may something in common kayo. Grupo pala ito ni, magkaiba kami. Ano bang grupo mo? LFS tayo nung araw. League of Filipino Students. Etong NUSP kay Secretary Mike Defensor Okay. Naging bahagi din siya Lakay ng kampanya ng mga progresibong grupo tulad ng Kilusang Mayo 1, Karapatan at National Federation of Sugar Workers. At siya Lakay ay mula sa Makabayan Coalition. At parang nakakailan na ba tayo taga Makabayan? Sabi ko, puro leftist na lang tayo rito. Rightist naman. Ayan, next week, meron tayong rightist. Ayan. Isang Moro activist siya Lakay mula sa Iranon tribe sa Maguindanao. At bahagi ng mga grupong Moro Christian People's Alliance at Sandugo Movement of Moro and Indigenous Peoples of Self-Determination. Siya ay ikatlong nominee Lakay ng Bayan Muna Party List noong 2022 elections at first nominee naman ng Suwara Bangsa
sa Moro Party List noong 2004 elections. Ang makakasama natin lakay ngayong umaga ay si, paano bang tawag nga lakay yung sa si Bay. Amira Ali Lidasan. Ma'am, good morning po at welcome po dito sa Bakit Ikaw ng DZRH. Assalamualaikum po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma'am Amira. Waalaikumsalam po. Ang galing-galing niyo po Muslim na rin po ako. Marami po kasi siyang friends na Muslim. Marami mga kapatid. Ayan, katulad na kuyang Aga Gising Lukman. Ayan. Parang dinadagdagan mo raw kasi yung pangalan. Kasama ni ko yung Abul Kayer Makabato ito. Ayan, kina ko yung Fahad Lukman. At si Mayor Gandamra ng Marawi. Ayan. At isa pa, yung Justice ng Supreme Court. Justice Japar Di Maampaw. Justice Japar. Ayan. Assalamualaikum. Ayan. At alam mo, kayo mga kapatid natin, mga mga pagari dyan sa Mindanao, ha? Alam ba ninyo na ang tagal-tagal nang wala kayong senador mula sa Mindanao? Oo nga. Ang tanda ko noon ni huli yata Mamintal Tamano o si Senator Amira Rasul. Ma'am Amira. O nga, kapangalan niyo nga pala, no? Ha? Si Santanina po. Santanina anak niya po si Amina Rasul. Amina pala. Ayan. Okay, Ma'am Amira Ali Lidasan. Ayan, bakit ikaw? Bakit ikaw ang dapat nating iboto para maging senador mula po sa Mindanao? Unang-unang po, kailangan po ng tunay na boses ng mga kapatid ninyong inaapi at naging biktima ng karahasan doon sa Mindanao. Kasi po, damang-dama ng taong bayan ngayon, yung hirap po na kinakaharap ng mga kababayan natin. Hindi lang po yung krisis ng problema po sa walang trabaho or walang sweldo o mababa. Sa barn po, pinakamababa ang sweldo Bukod po doon, hanggat sa ngayon po, ang mga kapatid natin, dahil sa gera, ay nakabakwit ang karamihan at wala silang tiyak na panirahan. So, dapat po, boses nila. Kasi po, sa tuwing merong desisyon ang national government patungkol sa Mindanao, wala pong nakakatayo na lagi pong nagsasign ng mga congressman na yes to martial law, bibigyan ng special powers ang government para bombahin ang Moro areas in Mindanao. Wala pong tumatayo para po doon sa kagalingan at karapatan ng mga kapatid nating Moro. Isa nga pala tanong ko si Mama Amira, ayan bakit kayo ay tumatakbo bilang senador? Bakit ayaw nyo sa BARM, Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao? Sa ngayon po ay sa October 13 pa po magkakaroon ng eleksyon. Minumove po yan ng minumove, and for how many years na po ay appointed ng Malacanang ang uupo sa loob ng and it's part po ng peace process. Kaya very limited po sino yung ina-appoint ng OPAP at saka ng MILF. So, yun po. Ikalawa po, napakalaki po kasi ng issue ng Moro people at indigenous people po. Ang grupo ko po kasi na Sandugo, baka po narinig nyo na kami dahil nabibisita po kami rito sa tuwing naglalakbayan po kami. Nagmamarcha mula Mindanao hanggang dito. Alam kong Sandugo, yung gumagawa ng tsinelas. Sandugo yun. Sandugo. Opo, ito po, isang dugo. Isang dugo. Ng Moro at saka mga katutubo. Parang one blood. Opo, yun. One blood, okay. So, yung issue po na kinakaharap namin ay national government po ang gumagawa. At ang Senate at saka ang Congress po ang nagko-concur kung bibigyan ng special powers ang government like martial law. So ito po yung isa sa mga rason kung bakit kailangan po naming magsalita at tungguhin ang Senado po. Unang-una po, parang karugtong po ito ng mga protesta namin, yung mga lakbayan po namin mula Mindanao o mga iba't ibang probinsya ng mga katutubo at pumupunta sa sentro, naniningil sa mga ahensya sa Malacanang, doon sa mga karahasan at kahirapan na dinanas namin dahil sa mga batas na inilabas nila. So, ito po ay pagpapatuloy namin ng pagbigay ng representasyon para po ang boses at saka po ang kagalingan at interes ng mga kababayan ninyong nasa tunay na laylayan ng lipunan ay talaga pong may representa nang mula din po sa aming
mga Hanay sa kasamahan. Mindanao. Ma'am Amira, maraming matagal na pong taon mahabang panahon na nakararanas ng diskriminasyon at may issue din sa lupa, 'di ba? May mga ganun po tayo diyan, limitadong representasyon po sa Land gobyerno of promise, sabi nga nila sa Mindanao, puro pinapangako, walang hindi natutupad yung mga pangako sa Mindanao. At of course, kasama rin po diyan kulang po ng representasyon sa gobyerno ang mga Moro at indigenous people po sa Mindanao. Kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon ng atin po mga kababayan na makaupo po sa Senado, ano po kaya ang iyong konkretong plano upang matiyak po na ang kanilang karapatan ay maisulong at kumbaga po ay mapagtuunan naman talaga ng pansin? Opo, pangunahin po yung kailangan kilalanin ang karapatan sa lupang ninuno. Kasi dito po yung mga natural resources natin at lagi pong nawawala ng respeto sa pagmamay-ari o sa karapatan sa lupang ninuno. Kunyari po, pagka po may mga minakan, pinagdedesisyonan sa Kongreso at sa Senado, sino ang mga korporasyon o mga karamihan, multinational corporation, at sila ang mga binibigyan ng karapatan. Over doon sa mamamayan na nagsasabing huwag dapat sirain ang kanilang kalikasan at saka napapalaya sila doon sa kanilang mga lupang ninuno. Minsan nababastos yung free and prior and informed consent, yung karapatan nilang sila ay tanungin sa kung paano ba pamahalaan ang kanilang komunidad. At ikalawa, yung pong karapatan doon sa sariling pagpapasya. No? Kasi marami ng mga gobyernong inilalagay sa mga komunidad natin, no? Pero hindi ito kumikilala doon sa karapatan talaga ng mga kapatid nating mga Moro at saka mga katutubo. Tapos ikalawa po, yung pag-unlad po sa aming kultura. Kagustuhan po namin na magkaroon ng eskwelahan, lalo na po yung idinulog namin dati sa inyo dito nung naglakbayan kami, yung sa pilitang pagpapasara ng mga lumad school, kasi napakalaki ng tulong ng lumad school para sa mga kapatid nating mga lumad. Kasi ito yung klase ng edukasyon na hindi kolonyal. Kung hindi lumad, kinikilala ang kanilang mga karapatan, kultura, ang kanilang mga tradisyon. At the same time, scientific ko siya kasi gusto niyang solusyonan yung problema nila sa pagsasaka, sa problema nila sa ano ba ang dapat na itanim, pagkilala sa mga traditional din na pananim. So, at hindi komersyalisado, no? Yung kumbaga maraming gustong tumulong para makapag-aral ang ating mga lumad school. Pero sa pilitang itong pinasara ng DepEd at nung panahon nga ni Duterte, marami pang militarisasyon na ginawa sa mga eskwelahan nito. So, gusto natin na respetuhin ang mga eskwelahan na ito, muling ibalik siya at katulad din ng paghiling namin sa mga kapatid ninyong Bangsamoro na huwag namang pag may madrasa o lumad school o indigenous people school, ang sasabihin agad ay terrorist front or terrorist school yan. Kasi nakakasakit po yun na grabe ang pagtingin ninyo sa aming kultura at sa aming sa aming mga pinag-aaralan. Ang gusto lang naman ng mga kababayan natin ay umunlad at solusyonan ng problema sa aming mga komunidad. Okay, Ma'am Amira, alam po niyo ang isa pang issue dyan sa Mindanao, naku, ang tagal na pong usapin ng Bangsamoro self-determination. Ano po ang pananaw sa kasalukuyang implementasyon ng BARM? At paano ito balak palakasin o baguhin kung ikaw po ay mahalal bilang isang senadora, Ma'am Amira Lidasan? Unang-una po, nakakalungkot na sa BARM ngayon, kinakaharap po niya yung pag-uunti o pagliliit ng teritoryo, lalo't-lalo na po na na-exclude na ang Sulu, isang mahalagang bahagi ng aming history at pakikibaka. Kumbaga, hindi po mabubuo ang Bangsamoro kung wala po ang Sulu doon ng probinsya ng Sulu, no? So yan po ay nakakalungkot para sa amin na umuunti yung teritoryo na kung saan ay mapapamahalaan ng BARM ang kanyang region.
Tapos ikalawa din po, ito pong nangyayaring desisyon na ginagawa ng Malacanang doon sa eleksyon ng mga kapatid nating Moro sa BARM ay nakakalungkot din po kasi laging dati ang ano po namin, walang tunay na otonomiya sa BARM kasi ang nakaupong presidente, siya po ang kumukontrol sa kung sino yung makakaupo sa BARM. Alam niyo po yun, panahon ni Arroyo, na ampatuan talaga yung umupo doon dahil magkakampi sila. At ang ampatuan din ay malaking tinulong din sa kanyang eleksyon. Yung naalala niyo po yung dayaan ng 12-0. So nakakalungkot po na ganun po ang nangyayari sa BARM, no? Nababalahura yung aming mga karapatan, yung aming karapatan sa pagboboto, pagpili ng aming mga lideres, no? Tapos ikatlo po, yung pong Ma'am, maputol lang kita. So simulan maitatag ang BARM, wala pa ring election diyan, puro appointed yung mga officers, members diyan. May election naman po, pero kapag ka po kasi nauuna ang presidente o ang ating national government na election at hindi sabay ang BARM, so nagkakaroon po ng influence sa kung sino po yung nakaupo. So, totoo yan. Okay, At dyan po sa BARM, ayan, at dapat sabay po sa darating na May 12 elections, pero ipinagpaliban po ang eleksyon sa Oktubre. Ayan, ano sa parang nyo? Dapat ba ipagpaliban talaga o dapat ay isasabay na sana sa buwan ng Mayo, May 12? Maganda nga po sana kung nakasabay siya sa May 12. Bakit po? At para po talagang una, ay sabi ko nga po, maiwasan po natin yung impluwensya ng mga nakaupo. Tapos ikalawa po ay maganda po na makapag-eleksyon na po ang mga kapatid natin sa BARM dahil matagal na pong appointed, no, ang mga nandoon sa nakaupo sa ngayon. At isa rin pong testimonya ito. Overstaying na ba sila? Hindi naman po, pero isa rin po itong makakatulong sa leadership po ng Moro Islamic Liberation Front, at Moro National Liberation Front, kasi po manggagaling po ang mandato sa mamamayan, no. So yun po yung isang kung bakit po naghihikayat kami na isabay o kaya bukod po sa nakalagay ito sa Bangsamoro Organic Law, nakasabay po siya sa national election. Isa nga pala, Ma'am Amira, ayan, isang question dyan yung leadership ng BARM, ayan, hindi po naiwasan na nag-aaway yung mga dating officers ng MILF at MNLF. Ayan, yung grupo ni Nurmi Suarez sa MNLF at sa MILF sa grupo ni Ibrahim. Napakalungkot po kasi nang nangyayari sa peace negotiation. Hindi po naiintindihan ng karamihan na kung bakit ang dalawang grupo, MNLF at MILF, ay inoopera ng government ng parehong lugar, parehong form of government o parehong posisyon sa mga gobyerno. Pero kung titingnan nyo po sa baba, talagang wala pong nare-resolba na mga problema. Pangunahin po sa usapin ng lupa. No, hanggat sa ngayon po ay ang kalupaan namin talaga pong open siya, no, for national government and mga multinational corporation. Isa pong katanungan ko din dyan, minsan naalala nyo po yung nag-crash landing ang isang US spy plane sa lugar namin. Tama, So, ang tanong po namin, para anong ginagawa nila doon? At yung pong lugar na kung saan nag-crash landing sila ay malapit po sa Liguasan Marsh, isa pong natural gas, may natural gas reserve. So yun po minsan pinagko-question po namin na ano po ang ginagawa din ng mga na ito. So yun po ang malungkot kasi peace negotiation siya pero maraming violation sa peace negotiation at parang ang lumalabas po kaming mga Bangsamoro pinag-aaway o pinagsasabong na hindi naman po dapat kasi ang pakikibaka po ng Bangsamoro sa sariling pagpapasya at sa lupa ay dati po
nagkakaisa no sa layunin po na talagang dati kung naririnig yung secession. So, ibig sabihin ready po ang mga ninuno ko na lumaban para magkaroon talaga ng sariling tumindig sa sariling paa ang mga kapatid ninyong Bangsamoro. Ma'am Amira, sandali lang sister Sige, Ella, ayan, bago ikaw, bago makalimutan. Kasi ang isa pong issue mga bigan, nabagyan yung secession kasi. Ayan, alam po ninyo, kaya sinasabi ninyo na dapat mahawakan ng taga Malacanang kung sino ang mga leader dyan. Kasi may pangamba po ang national government na baka daw pagka lumakas ang BARM, baka magsisid, ayan, umalis, maging huminga ng independence ang Mindanao mula sa national government. Anong pananaw po ninyo dyan? Ang kailangan po malaman ng konteksto kung bakit po nagkaroon ng secessionist movement sa Mindanao. Okay. Ang tindi po kasi ng karahasan na dinanas po namin even before martial law. Alam niyo po yan kasi massacre, kaliwat kanan, no? At malapit na nga po yung Jabida Massacre, March 18. Ay, oo. Opo. So talagang ginugunita po namin yan kasi it's a reminder na kailangan po talaga yung buhay po ng mga kapatid ninyong Bangsamoro at mga katutubo ay napaka-importante po sa ating pamamahala. So, ang question lang po kung magsisisid muli ang mga mamamayan ay nasa burden po ng national government yan. Kasi kung hindi niya po tinutuloy ang talagang pangako, at yung pagdala po ng interest, talaga pong mayroong ganoong paningin. Ang nangyari po kunyari ng martial law sa Mindanao, kung naalala niyo po na diniklara ni former President Duterte, winasak po ang Marawi, no? Ang tindi po at magpasahanggat sa ngayon ng mga kababayan natin hindi pa po nakakabalik sa Marawi. May 32,000 pa raw po na nakabakwit at saka mga pamilya na magpasahanggat sa ngayon ay hindi pa po nasa temporary shelter and maiibig na po sila dahil sa matagal na yung mga temporary shelters pero hindi po sila makakabalik ng Marawi kasi yung rehabilitation po doon ay hindi po nag-aayon doon sa makabalik ang mamamayan doon at napakaliit pa po ng ibinibigay na compensation hindi po magfi-fit doon sa pagtatayo ng bahay ng mga kababayan natin. So yan po yung malaking mga question sa mga kababayan natin. Kayo po ba ay tinitingnan ninyong parte ng taong bayan? Kasi kung makadesisyon kayo sa buhay ng Bangsamoro at mga katutubo, ay walang pakundana ang mga karahasan. Hindi kayo nakukonsulta. Ayan. Hindi lang po sa hindi nakukonsulta. Yung pong nag-o-offer ang mga kababayan natin ng solusyon, katulad po doon sa aerial bombardment sa Marawi, pero isinasatabi po yon at inuuna po yung militarist na strategy, all-out war na strategy ng gobyerno laban po doon sa nangyayari sa Mindanao. Susugan ko lang yun Lakay yung topic na pinag-uusapan natin, usapang pangkapayapaan at seguridad, Ma'am Amira, no? At nabanggit na nga po natin na sa dami ng mga peace agreements po na ginagawa din sa pagitan ng gobyerno at ng mismo po sa loob po ng Mindanao, no? May mga lugar pa rin po sa Mindanao na hindi pa rin totally ligtas para po sa ating mga kababayan. So kung kayo naman po ay ang inyo pong hangarin ay makapasok sa Senado, of course kasama na po dyan para matulungan ang mga kapatid nating Muslima, no? Ano po ang pwede nating gawing estratehiya o isusulong na batas o ano pa pong pwede nating magawa para po mapanatili ang pangmatagalang kapayapaan dyan sa Mindanao at matiyak po na kumbaga hindi po naiiwan yung ating mga kababayan dyan, lalo na po pagdating sa usapin ng pag-unlad. Opo. Pangunahin po yung protection doon sa lupang ninuno. Importante po talaga yon na kilalanin yung karapatan ng mga kababayan natin. May mga leaders po kasi sa mga katutubo, may mga collective leadership po sila dyan sa mga lupang ninuno. So kung ang may existing batas po na nagpoproteksyon sa pamamagitan ng free, prior and informed consent, palakasin po ito lalo para maprotektahan yung mga lupang ninuno. Tapos po kilalanin po yung mga dato natin. Ang ginagawa po kasi ngayon katulad ng ahensya na tumututok no sa mga katutubo po ang NCIP
Pag hindi po umaayon doon sa kanilang proyekto, ang mga dato, pinapalitan o kaya po nakakalungkot, marami pong bilang ng extrajudicial killing sa mga dato na tumitindig po na hindi po papayag sa plantasyon, hindi papayag sa minakan, ganun po. Kami naman po ay hindi naman po maramot sa natural resources. Pinoprotektahan lang po ito para po sa next generation. Kaya po, naghihikayat din po tayo kasi may mga panukala po ang mga makabayan party list group sa Kongreso ng mga batas katulad ng Genuine Agrarian Reform Bill, katulad po ng People's Mining Bill na kumikilala sa ancestral domains, protection sa ancestral domain at maayos na paggagamit nito at pagkilala doon sa mga leaders ng katutubo. So yan po yung isa. Ikalawa po, sabi nga na isang kanta ni Asin, ayan. Sabi hindi naman tayo tutulong sa pagbabago. Huwag lang sirain ang ating kalikasan. Opo. So, proceed, ma'am. Opo. Yung ikalawa po, siyempre kailangan po yung proteksyon ng mga kinikilala po nating leader. Ang problema po sa amin, kunyari po, tayo, pagka-aktivista, nagsasalita, ang laging sasabihin kontra sa gobyerno, NPA front, MILF, MNLF front, terorista, Sa Anti-Terrorism Act of 2020, marami na pong bilang ng mga kababayan natin. Lalo na yung mga aktivista at yung iba pa, yung mga tumutulong po sa amin direkta. Kapag ka po meron pong mga evacuees, meron pong mga namumroblemang mga kababayan natin sa human rights, sila po ay kinakasuhan ng terrorist financing, dinidesignate as terrorist dahil dito sa ATA. So, kami po talaga na nagprotesta laban sa Anti-Terrorism Act of 2020 ay hanggat sa ngayon po nanganawagan na ibasura ito. Tapos po, kailangan palakasin din po at sana may push na rin po ang mga bills defending human rights defenders. So, Human Rights Defenders Bill, kahit po yung Environment Defenders Bill, kasi kami po na mga namamahala sa mga lupang ninuno at saka sa mga komunidad namin ay dapat po makilala din po yung proteksyon ng gobyerno at hindi po parang target practice po kami ng military exercises noong mga communities namin ay dyan po nilulunsad yung mga gera, lalo na ngayon may gera sa China, dyan nilalagay ang mga EDCA sites sa mga IP communities. So nakakagalit po talaga yan para sa mga kababayan natin dahil maraming bilang po sa kanila ang naapektuhan, napapalikas sa kanilang mga komunidad dahil sa mga aerial bombardment and militarization sa communities. Ma'am Amira, kayo po ay Magindanawan, pero matanong lang kita, ano ang pananaw niyo dun sa claim ng Sultanate ng Sulu dun sa Sabah, Malaysia? Dapat ba itong ipagpatuloy natin hanggang pag-angkin sa Sabah, Malaysia bilang bahagi ng Pilipinas? Opo. Ako po ay Iranon, Iranon. sa Maguindanao. Okay. Pero nakaintindihan ko po ang Maranao at saka ang Maguindanao. Tausug. Iranon tribe po kayo. Tiyo-tiyo lang, maliit lang po ang kaya kong maintindihan. Sa atin po kasi sa history, nakita naman po natin ang lesson na ibinigay na kailangan talagang proteksyonan ang ating nasasakupan o komunidad, So ang pagkilala po ng lupa sa Malaysia talaga pong ipinaglaban din po ng Sabah ay pinaglaban din po talaga yan kasama sa pakikibaka ng mga MNLF, MILF at hindi lang po ng royalty yung doon sa ng Sulu. Dapat din po talaga kasi bukod po sa marami rin pong mga katribo namin na nandoon at marami rin po talagang nagsilikas papunta doon kasi mas maganda ang kabuhayan at saka talaga po nung martial law dumami po rin ang populasyon ng mga tausulok o tausug doon sa Sabah. So, nararapat lang din po na ipaglaban ito para po doon sa ating kagalingan. Pero kailangan din pong respetuhin natin ang ilan sa mga natives na rin po doon. Kami po ay may mga conversations doon po sa mga natibo ng Sabah hinggil dito sa claim po na ito. Ang
Ang sa amin po ay mas maganda na magsama-sama tayo, we claim the land instead na ang mga multinationals ang mag-claim sa ating mga land. So kailangan po talaga ng maayos na, kumbaga, if you claim the land, you protect the people and not give the land to multinationals para lang dambungin ang mga natural Kalikasan resources natin. doon sa lugar na yon. Mama Amira, ayan, bilang May magtatanong may pa ano ba? lakay Sige, kay Ma'am Amira. saan? Taga Maharlika ba ito? Maharlika Village? Alamin natin lakay dahil ang ating reporter na si RH23 Edwin Duque ay may kasama na isa sa ating mga kababayan para magtanong kay Ma'am Amira. Edwin. Yes, Mayor Deo, Miss Elaine, at may magtatanong kay Ma'am Amira, at ito yung grupo ng mga nagtatrabaho bilang simpleng manggagawa. May itatanong daw sa kay Ma'am Amira, si Axel Abaves. Ano yung tatanong mo kay Ma'am Amira? Kung sakali po ba kayong manalo, ma'am, pagka-senador, pwede po ba kaming maging minimum wage? Basta makalambas kami ng 6 months, ma'am. Yun lang po. Maraming salamat. Anong po. trabaho ni Kuya Edwin? Budigero po, ma'am. Budigero. Kuya, ano po ulit name nyo? Pangalan? Axel Fabregas po. Si Kuya Axel. Ayan, Ma'am Amira. Actually, di na kailangan itanong yan, Kuya. Nasa batas po natin talaga. After 6 months na tuloy-tuloy ang employment mo, dapat regular ka na. Hindi, minimum wage lakay ang tinatanong niya. Automatic na yan pagka naging regular ka. Ayan. Budigero daw kasi yung job. Okay, Ma'am Amira. Ayan. Opo. Kasama, sa akin pong exposure, nung ako po ay sumama sa Kilusang Mayuuno, ay nakita ko po talaga yung pangangailangan na dagdagan ang minimum wage, no? Dati po naririnig ko pa po yung across the board, nationwide, no, na panawagan. At sa ngayon po, ang talaga pong hinihikayat namin ay living wage, 1,200. Kasi po, kung dito lang po tayo kukuha sa minimum wage, na ang baba po niyan sa BARM, 315 to 360. Wow. Sino naman po ang mabubuhay ng mga kababayan natin, no, sa ganoong nagtataasan po yung presyo ng mga bilihin. So kami po, hindi lang minimum wage, living wage po ang aming hinihikayat na makuha ng mga manggagawa. Lalo na po ngayon, init, krisis. Ang dami pong kinakaharap ng mga kapatid natin manggagawa. Kahit po yung mga kapatid ninyong Muslim, pinaglalaban po namin na sila ay maging regular at hindi kontraktual. At magkaroon din po ng living wage, 1,200 po. Ayan, Kuya. Ayan, Kuya Axel. Ipaglalaban ni Ate Amira Ali Lidasan. Maraming salamat po, ma'am. Okay. Okay, Maraming salamat, thank you, Kuya Kuya. Axel. Ayan, maraming salamat, Edwin. Ayan Okay, nawala si Edwin. Okay na, nawala na si Edwin. Maraming salamat, Edwin. Akala ko si Edwin nasa Maharlika Village sa may Tagig. Anyway, bilang panghuli po, Mama Amira Ali Lidasan, ayan, kausapin niyo po ang ating mga kababayan. Bakit bakit kayo ang dapat iboto bilang isang senador mula po sa Mindanao? Assalamualaikum po. Ako po si Amira Ali Lidasan at kasama po ako sa 11 slate ng Taong Bayan sa Senado ng Koalisyong Makabayan. Kami po ay naghihikayat na kami po ang bigay ninyong boto. Kasi kami po ang tunay na alternatibo at handa pong solusyonan ang problema ng taong bayan. Kahit po yung kagyat na kahirapan na inahanap na po natin ay nagbibigay po kami ng kagyat na lunas. Pero ang pinaka-importante po sa amin ay yung paglaban sa ating mga karapatan. Bilang pong Bangsamoro na mahabang track record po ng pakikibaka, hindi lang po sa usapin ng karapatan at kagalingan ng Bangsamoro at mga katutubo, kung hindi po ng mga kapatid nating naghihirap, no, para po magkaroon ng dagdag na sahod, para po magkaroon ng maayos na trabaho, para po magkaroon ng tiyak na paninirahan. No, dala ko
po ang mga issue na iyan ng mga ipinaglalaban din po ng mga kasamahan ko po sa Makabayan, no? May mga manggagawa, magsasaka, no? Urban poor, leader po ng mga kababaihan. Ako din po kasama sa mga kababaihan at Women's Month ngayon. At kami po ay lumalaban para po doon sa taong bayan. Kaya bilang pong tunay na alternatibo sa kasamaan at kadiliman, no? Hinihikayat po namin kayong samahan kami dito sa isang protestang ginagawa natin na dapat ang boses ng mamamayan, ang kagalingan at interes ng taong bayan ang dapat na sentro ng issue ngayon sa eleksyon. Anong numero po sa balota? Number 37 po sa balota. 37. Ma'am Amira, ayan, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam po. Mga kaibigan, Ma'am Amira Ali Lidasan, number 37 sa balota at kandidato sa pagka-senador mula po sa Mindanao. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ang balitang 28. Ayan, ulitin po natin mga para sa mga nagtatanong po sa aming segment na Bakit Ikaw? Ayan, the job applicant. Ito po ay libre. Ayan, public service po namin ito. Kaya Lakay the job, DZRH job interview. Job interview. Sabi mo kasi, job applicant. Job applicant. O di, applicante sila Senado. Ayan. Nabago yung title bigla. Job interview. Ayan. Ayan. Basta po, libre. Ayan, wala po siyang bayan. At kung may maniningil, sabihin nyo, gugulpihin namin dito. Oo nga. At warning na rin Lakay kasi baka mamaya mayroong mga mapagsamantalang tao. Oo. Ayan. Naku, yung katulad nung ginagamit ang pangalan natin, yung Pesigan ba yun? Ha? Ayan, Lawrence Pesigan. Ayan, ingat po kayo dyan. Minsan nagamit po ang ating himpilan sa mga hindi maganda. Ha? Ayan. So, wala pa kaming kinalaman kung ano man ang ginagawa nitong Lawrence Pesigan na ito. Ayan. Minsan maraming manggagamit, Sister L. Anyway, so ulitin po namin ang aming mga interviews dito sa ating Bakit Ikaw? Ito po ay libre, walang bayad. Pero kung gusto ng jingle katulad nito, may dede si Deo, Deo makal mapagtutusan nyo. may bayad po yan. Magkano ba bayad mo dyan, Lakay? Dito, sa akin. Libre syempre, yan. Ano yan, salary deduction? Dahil taga rito, 3 benching ko yan. Buy one, take one. Buy one, take 3. Ayan, buy one, take 2. Ano ka? Sandali lamang sa ating mga reports. Teka na muna, babati muna tayo ng happy birthday. Ha? Abay, bati muna natin ng happy birthday si Kuyang very worshipful Alfred Santos Jr. ng Lanabal Lanabal number 269. Abay, binabati na Noble Mike Ordonio, ha? At Justice Romy Barsa. Aba, taga Lanabal Lodge ka pala, kuya nga, Justice PJ Sam Romy Barsa. At happy birthday din. Ang dami kayang magbe-birthday ngayon na Sister L. Katulad nito, birthday sino ngayon. Yan, Lakay? Abay si Attorney Egay Halili. Ayan, Oyberry, ha? Happy birthday. Ayan, Attorney Egay Halili. At siyempre, binabati natin si Manong Tim Orbos. Ayan, ang dati sa DOTR. Binabati ni Father Jerry Orbos. Ayan, at saka si Manong Oka Orbos ng PTB4. Happy birthday. Oy, classmate. Birthday mo pala, classmate.
Parang Armando Manding Bahakan, ang avid listener na parating ang sinusubabayan, Sister L. Talaga, Lakay? Yes, Bakit naman? Lalo na ang attire mo. Ayan. Parang si Kuyang Alex Gulang. Ayan, saka si Noble Juna Samaniego at Pats Arbas. Ayan. Parating nakasubaybay kung ano ang suot mo sa araw-araw. Ay, buti na lang ang suot ko ngayon ay bubwit. Yes, Ayan. Tanong, Lakay, nabigyan mo na ba yung mga nanghihirit nito? Dahil humingi, ubus na eh. Oo, Ayan, wala na eh. Sa susunod, magbebenta ako ng merch mo talaga. Imprenta nga ulit. Kuyang Senior Warden Rolly Masangkay. Happy birthday kay Kuyang Virgilio Coronado Jr. At syempre, happy birthday din sa aking mga classmates sa Pinili, Ilocos Norte. Ayan, sa Tornino, Nonoy Barquez, classmate, ha? Naragsak nga panagkasangay. Ganun din sa aming valedictorian Sister L. Venchita Bueno na nanonood sa ating sa New Jersey, US of A. Hi, classmate. At ito rin, si classmate Araceli Beauty Queen Dahilig. Nakikinig naman, nanonood naman ngayon sa mga classmates ko talagang nakasubaybay, ha? Nanonood naman ngayon sa Los Angeles, California. Wow, mga imported naman yung mga nanonood pala sa atin, Lakay. Yes, at ito rin, imported din. Nasa California din ito, ha? Si Luis Dacanay ay classmate, ha? At si Tessie Abrujena at si Mirna Fernandez Hara ng Chavit Singson Country. Ilocos Sur. Narbakan. Taga saan siya, Lakay? Taga Sinait yata. Anong taon ka ba sa Ilocos Sur, classmate ngayon, ha? Mirna Fernandez Hara. At si Federico, happy birthday din kay Federico. Birthday ngayon, ha? Federico Joaquin Elizalde. Bossing, happy birthday. Binabati ka ni Freddy. Hi, boss. Good morning. Happy birthday po. Hi, boss Freddy. Love you, sir. Yan, nanonood sa atin. Hi, boss. Good morning, yan, boss. At happy birthday din kay Michael Lamayan at Dandy Senilla ng Easy Rock. Ayan. At mga brethren nga pala sa Taguig, ha? Taguig Masonic Class number 431. Abay, sila ay nag-imbita sa kanilang public installation bukas, mga brethren, ha? Ang sa Campo Aguinaldo pala gagawin ang installation ninyo, ha? Sa Afcook. Congratulations, incoming Worshipful Master Jackson So, Senior Warden Ryan Bangoy, Junior Warden Telesforo Balasabas. At lupit naman ng guest of honor speaker ninyo, ha? Very worshipful DepEd Secretary Sani Angara. Wow, parang naging guest speaker ko din to last year. Oo nga, parang naalala ko yan eh. Yes, Sek Sani, good morning, Berry. Ayan, Sek Sani Angara, ha? Ayan, sabi nga namin ni Right Worshipful Raul Canon, ang pangarap mo ay pangarap ko rin. Ayan, ang pangarap ninyo ay pangarap nating lahat, mga brethren, di ba? Ayan, para installation natin doon na sa Pacific. Happy birthday! Ay binabati rin natin si ang lupit naman ng musical director niyo sa Taguig Masonic Lodge, ha? Si Very Worshipful Robin Go, ha? Alam po niyo, mga brethren, ang nagpapaganda sa ating installation din yung musical background. Ayan, mga music ba, ha? Ganito si Kuyang Robin Go, ha? At ang installing officer, Very Worshipful Hector Emberga. Ayan. At ngayon, mga brethren, lahat ng imbitasyon, ha? Ngayon yata ang public installation ng No Limit ang Heret sa Grand Lodge. Pero bukas, Sabado rin, March 8, ang mga brethren sa Taga-Ilog Masonic Class number 79, abay installation din nila, incoming Worshipful Master Don Gabriana, Senior Warden Gary Baluyot, at Junior Warden Edgardo Manlulo. Congratulations, mga brethren. The road is long. Hatawin natin ang mga reports sa Sister L. Lakay. Unahin nga natin ang report mula sa Senado. Kung sa mga incumbent senators na re-electionist na nangangampanya ngayon, ha? Mga re-electionist, ayan, Senator Bongo, Bato, Lito-Lito, Lapid-Lapid, Bong Revilla, Amy Marcos,
Sino pa pa? ba? Ayan, ha? Si Tol, Senator, Ayun, Senator Tol. Tolentino. Oo, Senator Tol. So yan po yung mga nakopong senador ngayon na magre-re-eleksyon. Senado dumistansya sa petition ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court. Ba't tumanggi magkain ng komento? Yung pinagko-comment ang Senado? But ayaw ni Senate President Cheese. Raymond Dadpas, please come in. Raymond. Mayor, Sister L, hindi nyo nabanggit doon sa re-electionist si Senador Pia Cayetano. Oo nga pala. Hindi natin narinig kasi re-electionist pala yun. Siya ang pang-pito, Mayor. Siya ang pang-pito Ganon na ba? sa mga re-electionist na senators ngayong 2025. Samantalang, Mayor at Sister L, hindi nga nagbigay ng komento ang Senado doon sa petition na inihain ni Vice President Sara Duterte upang ipatigil yung impeachment trial laban sa kanya. Ito ay sa pamagitan ng manifestation ad cautelam na 3 pahinang isinumiti ng Senado sa pamagitan ng kanilang legal counsel na si Attorney Maria Valentina Cruz. Sinabi ng Senado na wala daw akusasyon laban sa kanila bilang paglabag sa batas ang kampo ni VP Sara. Maliban dyan ay sila lang ang merong eksklusibong kapangyarihan para dinggin ang isang kaso ng impeachment, kaya hindi na sila dapat magbigay ng anumang komento hinggil sa nasabing petition na inihain ng kampo ni VP Sara. Ang kanilang naging papel lamang ay tanggapin yung articles of impeachment na isinumiti sa kanila ng Kamara de Representantes at sila din ang ililitis nito bilang impeachment court. Ang naturang sagot ay pinadala na din ng Senado kay House Speaker Martin Romualdez, Secretary General Reginald Velasco, Office of the Solicitor General at ang law firm na kumakatawan kay VP Sara na sa ang Fortune Narbasa Salazar Law Office. Ito si RH1. Kulang Raymond. Isa mo yung dating USEC ng DepEd si Attorney Pohowa Resto. Ayan. Powa? Michael Powa. Michael Powa. Akala ko Pohowa. Si long hair, ayan. Wow. Ayun yung kasi kasama doon sa grupo, Mayor, na nagkain ito yung mga tinatawag nilang Davao-based lawyers. Sila yung nagkain ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema kontra doon sa impeachment na kinakaharap ng pangalawang Pangulo, Mayor at Elaine. So, hindi na magkukomento ang Senate? Ayaw na. Doon sa katwiran, Mayor, na hindi naman wala naman silang nilabag na batas, kumbaga batay doon sa petition ni VP Sara, kaya hindi na nila kailangan magkomento at sila din yung korte na didinig dito sa nasabing impeachment kung sakali na ito ay matuloy, Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH20, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Mula sa Senado, dumako tayo sa Kamara. Abay, si Manang Milky Rigunan. Lumalabas yung pangalan doon sa ano. Milky Innova ba? O Milky Sequoia? Ano ba yan? Ba't biglang Milky... Milky Rigunan naman siya, Lakay. Milky... Katunog lang. Milky Ilocana, mapati ang siko. Pero eto, Lakay, ang Kamara impeachment complaint naman, patuloy na nire-review ng prosecution team para malantad ang iba pang kapamilya ni Mary Grace Piatos at iba pang miyembro ng tinatawag nila, Lakay, na Budol Gang. Ang detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella at Lakay, patuloy ang pagrepaso ng House Prosecution Team sa sinampang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay sa layuning malaman ng prosecution team kung may mga questionable pang mga pangalan. Sabi ng sagan nila ngayon na Budol Gang. Ang kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega de Fif ng La Union, ang mga kapamilya ni Mary Grace Piatos ay nalaman sa annexes
ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sa dokumento, merong Pia Piatos Lim at Renan Piatos ang nakapirma sa acknowledgement receipts ng confidential funds ni VP Sara. Pero kumpara sa Mary Grace Piatos, single P ang Piatos na apelyido ni Pia at Renan. Lahat naman ito base sa pagkumpirma ng Philippine Statistics Authority ay walang naitalang birth, marriage o death records mula sa PSA. Lumagdag na rin sa misteryosong listahan si Xiaomi 8 na obvious lakay at Sister L na hango sa pangalan ng brand ng cellphone mula sa China. Matatandaan sumikat si Mary Grace Piatos sa kasalsagan na ma-hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability ni Manila Representative Joel Chua. Pero hanggang ngayon hindi pa rin ito nasasagot dahil tumatangging magpaliwanag at umarap sa mga hearing ng Kamara si VP Sara. Pero inaasahan ng prosecution team na hindi ito may iwasan na kanyang sagutin pagsapit ng impeachment trial. Ako si Nuke Regunan muna sa DCR. Ba't lumalabas ang pangalan mong Milky? Manang Milky? Oo, lakay. Hindi masyadong sumikat yan. Lumabas na yan ng impeachment nung kasasagan ng hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Mukhang mali ang nilagay na pala. Dapat Milky Innova, hindi Sequoia. Oo. Pang mayaman yung Sequoia, lakay. Famous ka na pala Manang Milks. Oo. Kaya lang dapat Innova. Tama sila kay. Kasi ang mayaman ko Ayan. Toyota. Pero alam mo na kay at Sister L, ang gusto nilang malaman dito, mukhang marami pa silang makikita mga pangalan dahil may mga kamag-anak itong si Mary Grace Piatos according doon sa mga pumirma sa mga acknowledgement receipts na nakatanggap ng milyones mula sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pero alam mo, sabi ng mga taga-Intel Manang Milky, pagka gano'n naman talaga, hindi naman inilalagay yung tunay na pangalan ng mga binibigyan na yung mga tipster, mga ganyan, o kaya reward. So, pero dapat kaya daw ito lakay kasi sabi ng ating bubit na abogado, kaya daw tahimik ang BP, di raw sinasagot na ganyan. Part pala sa defense nila yan sa impeachment. Kumbaga ilalabas lahat ang baraha pagdating ng impeachment trial. Yun naman ang kasi ngayon hindi ng House Prosecution Team, hindi sila sumasagot noon pang pagdinig ng Kamara. So ang sabi nga, ang hamon nga nila, ito yung proper venue sa impeachment trial na sana masagot ng defense team ni Vice President Sara. Okay, maraming salamat Manang Milky. Kada umaga kay Sister L, ako si Milky Regunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdaming Bayan. Mayor siya na Star City, Deo makalma ang inyong lingkod. Eto na ang mga kandidato ng administrasyon. Abay, sabi ni Let Narciso, abay, kampanyang Bicol sila ngayon. Diyos Marhay na aga sa Indugabos. Yes, lakay. Magandang umaga sa inyong lahat. Maayong buntag mga manoy. Nabago? Bisaya man do. Naging Bisakol. Ayan, anong Bisakol? Bisaya, Bicol. Para sa energy. Parang mainaabangan ka pa talaga, Lakay. Oo, meron pa. Kinukumpirma pa lang ng Malacanang Lakay ay tinanggap na yung resignation ni Secretary Ivan Jan Uy sa DICT. Sige. Alam mo, si Secretary ng Housing, ayan, asa na 1 milyong housing project kada taon. Abay, naka 3 years na ang presidente, ha? Oo, ongoing pa daw, Lakay, yung mga proyekto. Ang binabanggit ng Bisod Lakay, kapag yan ay naitayo na, sunod-sunod na yung mga yan. Kasi sa ngayon, ay oo daw. Ayan. Baka naman 2028 pa matatapos yan. Baka abutin man 2029 yan. Parang kasing bagal ng pagukay ng ng tunnel ng subway. Hindi naman, Lakay, pero binawasan yung target na, di ba, dapat 1 milyon kada taon. Pero kasi magtatatlong taon na nga, aabangan natin kung ilang milyon talaga yung maitatayong pabahay bago matapos ang administrasyong Marcos. Ayan, at saka itong si Secretary Jerry Acosan, yung mga gawa niyang housing,
Tatak San Jose Builders daw eh. Alam mo, pagkatatak San Jose Builders eh, naku, Diyos ko, katulad dyan sa gilid ng release ng tren dyan sa may Paco, ayan, sa Malaano, dyan sa may Quirino, ayan, naku, talaga naman, San Andres, sama. At saka mahal, ayan. Sabi na ating mga bubit na mag-a-apply ng housing sana, para ka nag-a-apply din ng condominium sa sa tawag nito, yung mga regular condominium, ayan. Baka Kung mas malaking sukat nun, Lakay. ganun, kaya lang, sabi. Oo, baka mga 2 bedrooms yun. May mga daw, halos parehas lang. Kung ganun ang presyo ng housing project ng DSUD, ayan, ni Secretary Acosar, di ko na lang kami ng condominium na gawa ng Ayala, DMCI, ayan, Mega World, ayan, mas maayos pa, ganun ba? Depende siguro sa pabahay kasi yung mga low-cost, Lakay, mayroon ding parte na sinasubsidize ang gobyerno. Yun yung para sa may hirap, pero di ba meron din yung mga kagaya natin, pwede tayong kumuha rin ng bahay. Kaya lang wala na, mahal na. Ayan, kita parang walang takers, ha? Ayan. Buti pa yung mga bliss nung araw. Ayan, at saka yung affordable, hindi yung mahal. Kaya nga, mass housing yan, dapat mura yan eh. Ayan, okay. Abangan natin ang accomplishment report, Lakay. Papalitan? Accomplishment report, Lakay. Abangan natin. Kala ko papalitan. Natawa si Miss Let sa Lakay. Ayan, mga dapat kandidato yung mga NPA sa kabinete ni Presidente, alisin na, ha? Non-performing assets. Ayan, kakaawa din ng administrasyong Marcos. Ayan, parang bibihira lang tayo mga galing dyan. Masisipag. Anyway, malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. High blood tayo rito. Sabi natin, TGIF. Chill lang kayo, Miss Let. Alam ko si Miss Let ay nandyan sa Bicol. So, sana makarating yung sili ice cream o kaya pili nut ice cream, Lakay, nang hindi pa natutunaw. Ay. Sandali lamang, Het, at babati lang ako ng happy birthday. Ayan, si Attorney Maria Laarni Ricel Gabriana. Happy birthday, Attorney Maria Laarni. Mula ko yung Don, Brother Micah Flores ng Maribulan Masonic Class number 304. At Mr. Abet Lopez D. Ayan, magandang umaga po. Binabati ko ni Lionel Richie D. ng BDO. Ayan, yung mga taga-BDO nagpunta rito kahapon. Brad ko yung Attorney Yuli Sevilla, Hani Reyes at si Myra Sales Sioko ng BDO. Ayan, sabi nila kay sa BDO, you are in good hands. Ayan. Iba yun. Di ba yun? We find ways. Happy birthday, Konsehal Elizabeth Amaduren ng Silang Cavite mula kay Anching Cruz. At binabati pa natin si Mrs. Nene Fong, Filipino-Chinese na may-ari ng Luyong Restaurant sa Marikina City. Wow, siguro ang sarap dyan, ha? Maganda umaga po at sabi ni Potentate Nelson Yao, congratulate naman ang mga ma-install na officers ng Pinagrialan Masonic Class number 495. Bukas, incoming Worshipful Master Jaime Fajardo, Senior Warden Romel Sauba, Junior Warden Ramil Ramos, gaganapin sa pulo ng Iilan Masonic Temple, Pulilan, Bulacan. Kaya naman pala ang installing officer, ayan, Brother Illustrious Potentate Nelson Yao, MC Kuyang Eric Chan at Assistant MC Arfi Galgana. Congratulations mga brethren sa Pinagrialan Masonic Lodge. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:52. Ang balitang ito ay bago ang report ni Giselle Ricafort at Sofia Gans. Bati mo natin si Kuyang Junji Coronado ng Makati City Square and Compass Club. Ayan, pagbati mula kay Kuyang Jeff Sosa. O mga brethren, sa Makati Square and Compass Club, good morning, Kuyang Robin Go. Ayan, happy weekend TGIF, Best Zamora, ha?
At Kuyang Jong Onya, Noble Doming de Asis. Magandang umaga na imbang bigatyo amin dito Cagayan. At siyempre si Most Merciful Noble Illustrious Potentate Mayor Roland Paulino. Ayan, good morning Mayor Kuyang Sir. At siyempre si Mayor LJ ng Olongapo City. Ayan. At sabi ni Aman Kuyang Aman Tosino, ha? Ano yan, Lakay? Good luck daw kay Amira. Ayan. Iboboto ba niya? Oo, ayan. Kailangan ng kinatawan din ng mga Muslim sa Senado. Sa Senado. Si Senator Robin Padilla. Hindi naman taga Mindanao Yan. Pero siya ay Muslim na Lakay siya, pero hindi siya taga Mindanao. Ayan, so yung kailangan yung born and raised. Yes. Katulad ni Mamintas, dating Senador Mamintal Tamano. Ayan, Santa Nina Rasul. Ayan. Ayun, nababasa ko sa internet lang yung mga pangalan na yun, Lakay. At binabati natin si Admiral Arta Abu ng Malbar, Batangas. Abay, tumatakbo yata mayor ito. Ay, talaga ba? At congratulations sa mga incoming officers ng Jose P. Laurel Lads sa kanilang public installation. Incoming Worshipful Master Alex Onte, Senior Warden Sani Natanawan, Junior Warden Hermi Tambalong. Ito ay gaganapin sa Lipa City sa March 22. At batiin ko, Lakay, ang Supremo, si Lito Lapid na nandyan pala ngayon sa Naga City, Lakay, para dumalo sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. And shout out din, of course, sa anak ng Supremo, Florante Rosales. At balita naman... Good morning, Kuyang Judge Boyet Mapili. Ayan, Dr. Ruel Aguila, Colonel Charlie Batalla, ha? At Noble Greg Kayabyab. At balita mula kay Giselle Ricafort, 600 workers nakaalis na bago parawa sa lakayin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ang Pogo Scam Hub dyan naman sa Makati City, Lakay, kagabi lang to. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, Lakay, nasa 600 Pilipino at dayuhan sana ang inaasahang madarat na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa sinalaki na Pogo Scam Hub sa Makati City kahapon. Pero sabi sa DZRH ni PAOK Executive Director Gilbert Cruz na wala silang naabutang Pogo worker maliban na lamang sa isang sumukong Chinese national. Nang tanungin kung mayroong nanunog ng operasyon, sinabi ni Cruz na maaaring ganito ang nangyari, lalo pat nag-evolve na rin ang pag-iingat ng mga nagpapatakbo ng Scam Hub. Malamig ang ilang palapag ng sinalakay na Scam Hub at mainit pa mga naabutang pagkain ng mga operatiba, indikasyong kababakante lamang ng lugar. Ayon sa komisyon, ang sinalakay na gusali sa Ayala ang ikalawa sa pinakamataas na building sa buong Pilipinas. Siguro naman ang PAOK Executive Director na ipasasara ang hub sa tulong na rin ng Licensing Office ng Makati City at batid na nila kung sino nagpapatakbo ng operasyon batay sa hawak nilang mga record. Nakahanda naman anya magpa-deport ang sumukong Chinese national na sinabing isa siyang Pogo worker sa Pampanga o sa sinalakay na rin noon na Lucky South 99. Ito si Giselle Ricafort, Giselle sa Pilipinas, Lakay. Anong building sa Ayala ba ito? Kalayaan Avenue? Sa may Ayala ito, Lakay. Isang pinakamataas na building dyan. Ang pinakamataas na building dyan, yung tapat ng Rustans Di ba? Yung makitid na mataas? Yung Primea ba yun? Primea? Isang tower, Lakay, isang tower to sa Ayala, Lakay. Ang sabi ni Yusek Cruz, isa sa pinakamataas na gusali sa buong bansa. Sa buong bansa, Lakay. Lakay, ang sinasabi naman, yung Scam Hub na yan, Lakay, yung isa sa pinakamalaking Pogo Hub dito sa National Capital Region, at yung sinasabi na ground zero o yung breeding ground umano, kung bakit daw dumami rin naglipana yung mga Pogo Hub dito sa Pilipinas, Lakay. Sa impormasyon, parang ang operasyon dyan, Lakay, yung papalit-palit na operasyon ng mga Scam Hub dyan ay noon pang 2017. Wow. Alam mo, magaling sila sa mga matataas. Nasa 40th floor yata yan, di ba? Anong floor yan sa Ayala? Yung building. 20 palapag ang ginagamit nila sa scamming operation dyan sa binabanggit na tower sa may Ayala, Lakay. Ayan, magbibigay din ako ng tips sa PAOK. Ayan, sabi na ating bubit na janitor, ha?
abay meron ding hinihinalang pogo dyan sa may Kalayaan Avenue. Yung tallest condominium dyan, yung sinasabing Trump Tower ba yan? Ayan, oo. Parang araw-araw ko yata nadadaanan ba Lakay yan? eh. Sa Kalayaan Avenue, yung pinakamataas na building dyan. Nakikita ko yan Lakay araw-araw eh. Ayan, traffic sa baba niyan eh. Oo, ayan. Ang dami ring Chinese galing mainland dyan. Kaya sabi ng ating bubit na janitor dyan, naku, bossing, mukhang may pogo rito. Ang dami-daming Chinese. Talaga At Lakay? doon sa taas. Oo, ayan. So, siguro yan ay matignan din ng mga taga-PAOK. Oo, Lakay, paparating natin yan kay Yusek Cruz. Sana lang, bago pa sila makarating yung operating, o pagdating ng operating team doon, Lakay, merong mga maabutan. Kaya lang, kagaya ng nangyari nga kagabi, Lakay, biruin mo, 600 yung inaasahan nila na naroroon, halong Pilipino at mga foreign national, pero wala silang naabutan. Isa lang? Yung gustong sumurrender? Oh, Lakay, yung sumurrender na Chinese national na yan, Lakay, hindi pa nga parang hindi iyan kabilang doon sa mga empleyado, Lakay. Ang sinasabi niya, isa siyang pogo worker doon sa Sinalakay naman na pogo hub sa may Porac, Pampanga. Ayun, ang sinasabi, possible daw na ang sabi ni Yusek Cruz, posibleng may alam ito sa operasyon naman ng ni-raid na Pogo Scam Hub dyan sa may Makati City kagabi, kaya ituturing daw nila itong saksi. Kaya lang, ang sabi naman kahapon ay willing naman daw siya na magpa-deport na sa PAOK, Lakay. Ayan, kaya siguro Yusek Cruz, ayan, at mga taga CIDG, General Torre, ayan, kung siya makahuli ng mga ganyan, magbigay kayo ng reward sa mga informant at sigurado maraming security guard na magre-report sa inyo. Alam na mga security guards yan. Oo, tama, Lakay. Okay, maraming salamat, Miss Giselle. Salamat, Lakay. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Ang Cebu Pacific nag-aalok ng 29 pesos Lakay na one-way flights. So, 29 pesos. Pwede na Lakay, 29 pesos. Makauwi nga na Ilocos. Reserva mo ako, Steve Dailisan, ha? Ayan, hindi, Air Asia naman. Air Asia ba? Ano ba yan? Cebu Pacific. Di si Kuya Lance Gokong Wing. Dumirekta sa may-ari. Alamin natin ang balitang negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia. Ipinagdiriwang ng Cebu Pacific ang kanilang ika-29 na anibersaryo sa pamamagitan ng pag-alok ng 29 peso one-way base fare seat sale sa lahat ng domestic at international flights. Inilunsad ng budget carrier ang kanilang Super Seat Fest na nagumpisa kahapon March 6 at magtatagal hanggang Martes, March 11. Ang travel period ng mga maibubuk sa panahong ito ay mula July 1 hanggang November 30, 2025. Mula March 8, 1996, nakapagpalipad na ang Cebu Pacific ng mahigit 250 million passengers at sa kasalukuyan ay mayroon itong 37 domestic flights at 26 international destinations sa Asia, Australia at Middle East. Samantalang nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos at 32 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Nako, sabi na ating bubit, ayan na. Ano yan, boss? Tabi ng Trump Tower. Ayan, may Trump Tower nga. Ayan, Gramercy. Ayun, Gramercy. Ayan, tama, ha? Gramercy Condominium dyan sa may Kalayaan Street, Makati City. Ayan, at yung tower sa Ayala, PBCom. PBCom pala yan. PBCom Tower, doon lang sa kanto. PBCom Tower, ayan. Talaga naman ha? Bilis na oras, Sister M. Kailangan na natin magbabay. At yan na po, mabigyan ng kabuuan nating mga balitaan sa ating damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Stay safe, everyone. Happy weekend! At bukas, samahan niyo ako sa aking programang Spotlight, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. TGIF, Tisoy Ramil Oliveros at Mr. Michael is my guy. Kumusta ang golf niyo dyan sa Manila Golf and Country Club? Ayan, buti pinapayagan pa sila ng mga misis.
Susunod na, Operation Tulong Wonder Woman, Miss May Binaohan. Bye-bye! This time check.